Sobrang katangahan na lang yung mga naniwala talaga na itong si Quiboloy ang magliligtas sa kanila sa takdang panahon. Katangahan na lang. Promise. Like the rest of the kingdom, he's expected to give 10% back to Quiboloy. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it's not God's will for me to have these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Red flag na dapat yun, di ba? Bakit ang dami pa ring nagpapagancho dito kay Quiboloy? Yung mga incentives kasi syempre, Caps, sa Amerika raw pag magaling ka magsulisit, isi-set up ka nila ng fake marriage para magkaroon ka ng visa. Tapos syempre sa Pilipinas, yung malalapit dito kay Quiboloy, syempre kahit papano naaambunan ng panggagancho niya, di ba? Lalo na siguro na naging presidente si Duterte, umabot na sila sa peak nun. Oo nga no, parang yung ibang denomination, sabihin na natin ibang religion, na pag umanib ka raw sa kanila, mas madali ka matatanggap ng trabaho. Sabihin mo yung nakaanib ka doon, medyo mas higher percentage na matanggap ka. Kahit na heresy ang tinuturo itong religion na to. So instead na better relationship with God, better relationship sa material na bagay pala ang habol ng sumasali kay Quiboloy. Hindi ko talaga magets yung logic Kung ang habol may better relationship with God, ang daming mas okay na paniwalaan Sobrang katangahan na lang yung mga naniwala talaga na itong si Quiboloy ang magliligtas sa kanila sa takdang panahon. Katangahan na lang. Promise.